O eto na po mga kababayan. Ala, ginalaw na po ni VP Inday Sara ang baso. Makikipagsabayan na po ang ating pangalawang Pangulo, mga kababayan, sa mga bangag. Kung noon, nanahimik si VP Inday Sara sa lahat ng mga aligasyong ibinabato sa kanya, ngayon hindi na di umano ito mangyayari, mga kababayan. Natandaan niyo po na minsan nasabi niya na hindi naman po maaari na walang pwedeng managot. O eto na, nagsisimula na po. Sasampulan na po mga kababayan si Ramil Madriaga, etong nagpapanggap na di umano'y bagman ni VP Inday Sara. Pero ang katotohanan, sinisira lamang po niya si VP Inday Sara. Ito na po, nagsampa na po ng complaint ang kampo ng pangalawang Pangulo, mga kababayan. Sino-sino nga po pala yung mga taong nanira kay VP Inday Sara? Ala, napakarami po niyan mga kababayan, pero isa po ang hindi po maalis-alis sa aking kaisipan, walang iba, kundi itong si Auntie Claire, na inaaraw-araw ang ating pangalawang Pangulo. Mula nung siya ang naging Undersecretary ng Presidential Communications Office. Siguradong isa ito sa mababalikan ni VP Inday Sara, mga kababayan. Ang bloodbath, nagsimula na. O ito po ang video, mga kababayan, ng ating pangalawang Pangulo at ng kanyang isang abogado. Natanong po kasi si VP Inday Sara, mga kababayan, ni Jason Robrico ng SMNI kung ano ang kanyang magiging pahayag sa impeachment laban sa kanya. Hindi po nagbigay ng maraming komento ang ating pangalawang Pangulo, kundi ipinaubayan na lang, mga kababayan, sa isa niyang abogado na ito po ang naging pahayag. Panoorin po natin, dalawang video po ito, pinagdugtong ko kay VP Inday Sara at ng kanyang abogado. Maraming babalikan ito, mga kababayan. Isa na dyan si Auntie Claire. Hindi niya pa nga yata nalutas yung kanyang kaso kay Congressman Leandro Leviste na 110 million. Baka magsampa din ng reklamo si VP Inday Sara kay Auntie Claring at sa lahat ng mga nagparatang sa ating pangalawang Pangulo. VP Inday, parang awa mo na. Isama mo na rin ang mga vlogger nila kasi sinisira po nitong mga vlogger na ito ang kredibilidad po ninyo. Kami nga kinakasuhan mga DDS vlogger. Ipagiganti mo po kami, Inday. O ito na, panoorin na po natin ang video. Pasensya na at napahaba na naman ang ating intro. Ito na ho. Marami akong ginagawa sa trabaho. Hindi yan yung prioridad ngayon ng Office of the Vice President. What was the defense team preparing? Defense team, Atty. Poa. Ready naman kasi sa mga... Atty. Poa. Si Atty. Paulo sa Dito kay Madriaga. Okay, for the longest time, the Vice President has been content to just deny the allegations against her and to wait for the proper forum to answer the charges. She believes that there are more important things to do for the country, so she focused her energies on serving the Filipino people and focusing on her duties and obligations as Vice President and as erstwhile Secretary of Education, as well as her duties to her family as a mother and daughter. But today marks a turning point as she has embraced her responsibility to continue the tapang and malasakit in Philippine government. She has also accepted her duty to hold accountable those who spread lies and misinformation, to curb the will of the electorate, and to propagate themselves in power at the people's expense. So gaya nga ng sabi niya, hindi pwedeng walang managot. So that's why today, she filed a criminal complaint for perjury against Ramil Madriaga, arising from the malicious and false statements of Ramil Madriaga in his affidavit dated November 29, 2025. So anong nakalagay sa complaint affidavit? Pinapatunayan dito sa complaint affidavit na hindi magkakilala si VP Sara at itong si Ramil Madriaga. Wala silang personal o professional na relasyon. At hindi rin totoo yung mga kwento ni Ramil Madriaga tungkol sa mga posisyon niya sa PSG, sa VP-SPG, sa DepEd at sa OVP. Kaya imposible yung pinaparatang niya laban kay VP Sara. So we are confident that this is more than sufficient to for the prosecutors to find probable cause and to determine that there is reasonable certainty of conviction. VP Sara was accompanied today by 5 witnesses, including 2 former PSG commanders who have testified that they don't know any Ramil Madriaga that served in the PSG. She also with her today was Colonel Raymond Lachica, the former commander of the VP SPG, the Vice Presidential Security and Protection Group. Also with her was Lieutenant Colonel Dennis Nolasco, who was the security officer for the DepEd as well as the deputy group commander for the VP SPG. Also here with us as a witness is Attorney Reynold Monsayak, former OVP spokesperson, and Miss Ana Magnaye, an events organizer based in Davao City. Apart from those two,
we also have as additional witnesses former PSG Commander Major General Jose Niembra, as well as Assistant Special Prosecutor Ryan Kilala. Mhm. Hindi pwedeng walang managot, mga kababayan. Ayan na. Nagsimula na si BP Inday Sara. Palaban na po ang ating pangalawang Pangulo, mga kababayan. Dapat lang. Nagalawin na ni BP Inday Sara ang baso. Bakit? Aba, malapit na po, mga kababayan, ang halalan 2028. At nagpahayag na po ang ating pangalawang Pangulo na tatakbo siya sa pagkapangulo sa 2028. Ngayon pa lang, mga kababayan, kinakailangan na depensahan na po ni BP Inday Sara ang kanyang sarili. Kasi mula nung magkasaliwa na ang ipinaglalaban at serbisyo ni BP Inday Sara at ni Bongbong Marcos, kasi si Marcos papunta sa Kamunoy, si BP Inday Sara papunta sa katiwasayan na pamumuno. No, sinisira na noon pa lang ang ating pangalawang Pangulo, pero tahimik lang po siya. Hindi niya po pinapatulan, mga kababayan, na noon pa nga lang ang paninira kay Inday Sara lintik. Mula ulo hanggang paa niya. Paninira, mga kababayan, kasi gusto talaga nilang ibagsak si Inday, pilayan, para hindi makatakbo sa 2028, o di kaya kung makatakbo man, hindi manalo dahil sa mga masasamang propaganda nila. Hindi na po ito hahayaan ng ating pangalawang Pangulo, mga kababayan. Papatulan niya na. Baka sabihin itong mga animal na ito, wala pala yan si Inday balat sibuyas pala yan bakit? Si Marcos, hindi? Ang mga gabinete ni Marcos, hindi? Bawat napapag-usapang issue sa social media, lalo na sa mga gabinete niya, anong ginagawa ng mga gabinete ni Marcos? Tinatakot tayong mga DDS, lahat ng mga magpapakalat ng litratong ito, halimbawa lang, noong chumuchuchay siya kay Mr. T. Chumuchuchay. Pakakasuhan. Ano nangyari? Di ba kayo nagkatotoo? O lahat ng mga magpapakalat ng medical bulletin na peke naman, ng Pangulo, kakasuhan. Anong ginawa ng iba? Sa iba? Di ba pinatawag sa NBI, katulad ni Sir Jack, di ba, mga kababayan? At marami pang vlogger na mga kinasuhan na, mga nasa Bananteros, pinagkakasuhan na. Marami na pong kinasuhan. Nagkomento lang, nagbigay lang ng kanilang reaksyon, di ba? Kinasuhan dahil hindi nagugustuhan itong mga gabinete ni Marcos ang mga pinagsasabi ng mga hindi nila kaalyadong vlogger. Paano naman po yung vlogger sa kabila? BP Inday Sara, sana naman po, madam. Idamay nyo na rin sila. Swerte naman po. Malaki po ibinabayad sa kanila, BP Inday Sara, pera po ng taong bayan ang ibinabayad sa kanila. Hayaan nyo na po yung sasabihin nila na, balat sibuyas, putang ina, walang pakialam. Balat sibuyas, balat sibuyas, bahala sila dyan. Gantihan na lang, ika nga. Di ba? Tapatan nyo po, BP Inday Sara, kung ano po ang ginawa nila sa inyo at sa mga vlogger na mga DDS, tapatan po ninyo. Idamay nyo na rin po ang mga vlogger na yan. Kasuhan nyo na rin po sila, BP Inday Sara. Para makaganti man lamang po kami. Hayaan nyo po, kung sabihin nila balat sibuyas, puta, wala. Sila itong nauna Di ba? Ayaw nilang magkaroon sila ng kritiko lalo na mga elected official na kritiko nitong administrasyon Marcos. Galit na galit sila Anong ginagawa? Agad-agad pinagkakasuhan. Di ba? Mga vlogger, tinatakot. Nasaan yung ating malayang pamamahayag din nawala na. Di ba, mga kababayan? Ayaw na nilang makarinig ng mga masasakit na salita. At hindi po basta-basta ang mga magiging testigo ni BP Inday Sara, mga kababayan. Tandaan po natin ang binanggit ng kanyang abogado na ang sabi isa sa mga magiging testigo na kasama sa kampo ni BP Inday Sara mga taga PSG, BPSPG. Mga kababayan, tama ba? BPS po tama. Yan. Mga kasamahan kung di ba, mayroon pong PSG si Marcos. Mga kasamahan yan. Yan po ang mga magiging testigo ni BP Inday Sara. Tandaan po natin, PSG ho yan, mayroon po yung mga direct contact yung mga yan. Kung ano ang mga nalalaman nitong mga nasa palasyo na PSG, maaaring nalalaman din po ng mga testigong kasama sa kampo ni BP Inday Sara. Kung alam ng mga taga-palasyo na PSG na pulburonik si Marcos, baka mayroong mga litrato o video na kumakalat sa grupo nila, maaaring nakalabas na yan. Maaaring narayan na, hawak na nitong mga testigong kasama ni BP Inday Sara, mga kababayan. Siyempre, alam na rin ng ating pangalawang Pangulo yan, maaari. Kung mayroon man na mga litrato o video na aktwal na kumakain sila ng pulburon. Kung meron lang, sana meron, mga kababayan, para mabigat-bigat ito na bloodbath. Mabigat-bigat ito na labanan, mga kababayan. Lagot kayong lahat ngayon. Mula pa di umano, noong 2025, nag-iipon na si BP Inday Sara ng mga ebidensya. Mga libelos na mga pananalita, mga paninira laban sa kanya, kung sino-sino man itong mga tao na ito, na handa niyang balikan sa taong ito. Pinuno lang ni Inday Sara ang kanyang baol, mga kababayan, nung mapuno na niya
meron na siyang sapat na mga ebidensya, eto na, magsasampa na po siya ng reklamo sa lahat ng mga nagpaparatang sa kanya. At eto na nga, napakaraming vlogger na mga bayaran ni Marcos, Inday Sara, kasuhan mo sila. Swerte po nila. Bayaran po sila, pera ng taong bayan ang ibinabayad po sa kanila. Sinisira po ang iyong kredibilidad, BP Inday Sara. Yumaman po sila dahil nakatanggap din po sila mula sa kaban ng bayan. May mga bayad po itong mga ito. BP Inday Sara, papayag ho ba tayo na basta-basta na lang po kayo siraan ng mga vlogger na yan na pinayaman ng bangag administration na ito? Kasuhan nyo rin po. Huwag nyo po silang palampasin para matigil na ang mga paninira ho sa inyo, lalo na malapit na po ang 2028 election. Sinisiraan na po nila kayo. Nagsisimula na po sila para pahinain po ang inyong kandidatura para sa 2028 presidential election. Huwag nyo pong hahayaan na mangyari yan, BP Inday Sara. Balikan nyo po lahat sila. Ngayon, kung hindi nyo po sila kilala, BP Inday, sana mayroong makapanood nito na taga-OBP. Kung hindi nyo po kilala, yung mga vlogger sa kabila, ako kilala ko po sila, BP Inday Sara. Galing na po ako sa grupo nila. Galing po ako sa mga bangag vlogger. Mula nung ikaw ay magsalita na tambaluslos at sinimulan mong labanan ang administrasyong bangag dahil marami ka na nalalaman na bako nitong administrasyong bangag na ito, tumiwalag na po ako sa grupo ng mga bangag vlogger na yan, BP Inday Sara. Meron po akong mga video, mga revelasyon dyan. Hindi ko na lamang po sasabihin. Napakarami po nun. Kilala ko po sila. Kung kinakailangan nyo po ng tulong ko para sabihin sa inyo kung sino-sino itong mga vlogger na ito, kontakin nyo lang po ako. Isa-isahin po natin. Isa-isahin ko pong ituturo sa inyo kung ano-ano ang mga pinagsasabi nitong mga vlogger na ito laban po sa inyo, BP Inday Sara. Kilala ko po sila. Hihintayin ko po. Ang mensahe ninyo, sana. Sana lang kailanganin nyo ang tulong ko. Naku, naipon ko na po lahat ng mga video nila, mga paninira nila sa iyo, nitong mga vlogger na ito. Naipon ko na po. Maaaring yung iba po, hindi ho ninyo napapanood. Dahil masyado po tayo nakatutok kay Anti-Lukring. Kung ano-ano na lang pangalan. Anti-Lukring, Anti-Klaring, Anti-Praning. Di ba? Yan nun. Masyado tayo nakatutok sa kanya. Alam ko po, BP Inday, na isa yan sa mga babalikan ninyo. Si Anti-Lukring. Lukring ba? Lukuluk. Balikan nyo ho yan. Para hindi ho mamihasa. Inaaraw-araw ho kayo yan. Noong nakaraang taon pa, mula nung umupo siyang undersecretary na PCO. Balatan nyo ho yan kung gaano po karami lahat ng mga banat niya sa inyo, mga paninira niya sa inyo, mga aligasyon na walang katotohanan, na nagdudulot lang, nakasiraan ng inyong katauhan. Nako, isampahan mo ng kaso. Patikim mo sa babaeng ito ang bagsik ng isang Sara Duterte ng Dabawen niya at higit sa lahat ng Mindanawan. Para wag pong mamayagpag sa mga susunod pa na taon 2027 kung saan malapit na ang eleksyon, ang kanilang mga paninira laban sa iyo. Wag niyo pong hayaan na mamayagpag yan. Sampahan mo na, BP Inday Sara. Wag mong bibitinin ang mga DDS na isa lang ang sasampulan mo. Si Madriaga lang, wag. Magsimula sa mga gabinete ni Marcos, sa mga vlogger, sa lahat ng mga nagpaparatang sa iyo, sampulan mo. Sigurado. Tahimik lahat yan. Duwag naman yung mga yan BP Inday Sara. Duwag yung mga yan, lalo na yung mga vlogger na yan. At yung mga gabinete niya, duwag yan. Bakit? Kung talaga matatapang sila, labanan nila ang korupsyon. Questionin nila ang mga sinabi ni Saldico, kung totoo ba ito. Tanungin nila, questionin nila si Marcos. Mr. President, totoo ba ito? Sa kanilang sariling social media, hindi yung nagpupulong sila. Yung maglalabas ka ng pahayag, makikita ng publiko, na itong halimbawa na lang, si Boying. Sasabihin niya, Mr. President, paano yan? Sinabi ng kapatid mo, adik ka daw. Totoo ba yan? Yung ganon, wala tayong nakikita ng ganon. Mga kababayan, di ba? Lahat ng yan, BP Inday Sara, kastiguhin mo. Para makaganti-ganti po tayo. At higit sa lahat, makaiwas po tayo sa mga misinformation, disinformation, mga paninira po laban sa iyo. Okay, ito pa, isa dagdag ko balita mga kababayan. Itong tungkol po sa nangyaring botohan kanina, dito nga sa mga ebidensya, mga kababayan, laban po sa impeachment sa ating Pangulong Pangulo, kung ito ba'y sufficient o insufficient po. Isa lang po ang bumoto kontra sa mga tawag nito, sa affidavit, sa mga dokumento, mga kababayan, walang iba kundi itong si Representative Bong Suntay. Sa madaling salita, tinututulan niya, hindi niya po pinaniniwalaan na ang mga ebidensyang inilapag kanina sa House of Representatives laban po sa ating Pangulong Pangulo ay totoo, lehitimo. Para sa kanya, hindi po ito makatotohanan. Ito po, basahin ko mga kababayan para mas maintindihan pa po natin. Ang mga sinabi po ni Representative Bong Suntay, DDS po ito, atin po ito, natandaan ninyo, inampanya po namin ito at nanalo. Ito, hindi po tumalikod sa mga Duterte. Kahit nag-iisa lang siya sa House of Representatives, nanindigan po siya sa no vote, mga kababayan. Sa madaling salita, panig siya sa ating Pangulong Pangulo. Ito, nag-iisang no vote. Tanging si 4th District
Quezon City Representative Bong Suntay ang bumoto kontra sa mosyong idiniklarang sufficient in substance ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Idiniklara ang dalawang impeachment complaint laban sa vice na sufficient in substance mga kababayan. Matapos parehong makakuha ng 54 na boto sa pagdinig ng House Committee on Justice ngayong Miyerkules, Marso 4 mga kababayan. Marami pong nagtaas ng kamay. Naniniwala kami. Nalihiti mo itong mga ebidensya laban sa pangalawang Pangulo. Isa lang ang hindi bumoto, si Bong Suntay. Itong mga nagtaas ng kamay, mga kababayan, sila po ang isa sa mga babalikan ni Inday Sara. Dito na sinabi niya na, ay hindi pwede, walang managot. Lahat po mananagot. Tandaan po natin kung sino-sino yung mga nagtaas ng kamay. I-save po natin sa ating telepono, mga kababayan. Maniwala ho kayo, iisa-isahin ho yan ni Inday Sara. Taas-taas kayo ng kamay. Lahat kayo na mga nagtaas ng kamay. Baka humantong sa kaloboso. Di mo ba? Ito pa isang balita, mga kababayan. Update lang po tayo. Saglit lang naman po ito. Dito sa nangyaring kaguluhan po, mga kababayan, sa gitnang silangan. Di ba tawag nito, nangangamba ang lahat ng iba't ibang bansa na kung saan na sila kukuha ng gasolina, gayong sinarado na nga itong Hormuz ba yun? Sinarado ng Iran, di na makadaan, mga kababayan. Pero sa ngayon, kung di ako nagkakamali, nakagawa na po yata sila na alternative na ruta. Itong ibang barko para makapag-deliver po ng mga krudo, langis sa iba't ibang bansa. Medyo ikot nga lang, malayo-layo nga lang, pero at least may ruta na sila nagawa. Pero binigyan po ng Iran ng special treatment ang China na kanyang kaalyado. Ito po, mga kababayan, hindi po mahihirapan ng China. Yung iba lang. Pero yung China, walang nabago. Bigo dito si Trump, mga kababayan. Ito. Iran has announced that it will allow all China to pass through the Strait of Hormuz as an expression of gratitude for being supportive stance towards Tehran during the war. China lang po ang pinapayagan ng Iran, mga kababayan, na makalabas-masok sa Hormuz. Nako. The strait has been closed to all other ships without exemption, mga kababayan, with a clear warning that any unauthorized crossing will be directly targeted by Iranian forces. Ayan na. Yung iba, na papasok sa teritoryo na yan, sa Hormuz na yan, tatargetin ng Iranian forces, maliban po sa China. Bakit ko po nasabi kanina, mga kababayan, na iiyak dito malamang si Trump? Ayon kasi sa mga magagaling, mga political science, katulad na lamang po ni Clarita Carlos, mga kababayan. Kung di ako nagkakamali, nasabi niya po sa isang interview sa kanya na di umano ang habol lamang dito ng Amerika, bakit siya nagdeklara ng pakikipagdigma laban sa Iran, mga kababayan, ay ang langis di umano. Langis sa enerhiya, mga kababayan, mga natural gas yan na maaaring isa sa mapipilayan ang China kung sakasakaling magkaroon ng shortage sa langis kasi nga hinarang na ng Iran ang Hormuz na yan, wala nang makakadaan. Bagamat meron pong panibagong ruta sila pero matagal po yan. Medyo magtitipid nga tayo kasi nga baka bago dumating o baka hindi pa dumadating ang supply para sa atin ay maubusan na tayong gasolina, napakamahal po ng presyo na ng ating gasolina. Ngayon, ang China ay walang problema. Kung ano ang kalakalan noon na ginagawa nila, yun din po ang magagawa nila na parang ito yata ang gustong mangyari ni Trump o kanyang tinututulan na mag-shortage ang China sa langis. Kasi kung daw nakakamali, bilyon-bilyong crudo o langis ang inaangkat nitong China araw-araw, mga kababayan. Nga naman, kung hindi papayagan ng Iran ang lahat ng mga tanker na dumaan sa Hormuz na yan, maaaring maparalisa ang mga malalaking kumpanya, mga factory ng China na ginagamitan ng gasolina. At higit sa lahat, ang lahat ng kanilang buong kanilang ekonomiya, lalong-lalo na siyempre napakarami pong sasakyan ng China, mga kababayan, na siyang nagagamit sa pang-araw-araw nilang pagpapaunlad ng ekonomiya nila, na kung walang gasolina ay hindi rin po ito tatakbo. Maaring yan kasi ang isa sa mga pakay nitong si Trump, mga kababayan, na pilayan ang China sa pamamagitan ng shortage ng gasolina. Ngayon, ang talino at ang bait ng Iran, walang ibang makakadaan, China lang. Binanggit ba ang US? Wala. US nito, mga kababayan, may hihirapan na sa langis. Baka mag-shortage so sila. Pero ang China tuloy-tuloy. Walang maapektuhan po na mga naglalakihang planta sa kanilang bansa. Tuloy-tuloy ang ekonomiya ng
China. Pilipinas, posible pa nga na tayo ay mapiktado dito. Baka magkaroon pa tayo ng shortage ng langis. Bagamat sinabi ni Marcos, huwag kayong mag-alala, meron tayong langis, hindi tayo sinungaling yan. Maniwala kayo dyan. Dami na pong sinabi ng mama na yan. Huwag kayo maniwala, pinaasa lang kayo ng mga yan. O sige, sasabihin niya na, sufficient daw. Ang ating langis, mga kababayan. Sufficient naman po ang langis sa bansa. Pero, tandaan po ninyo, sa susunod na linggo, baka biglang magtaas na po ang presyo. O sufficient, kung magtataas, kung sufficient talaga, as is ang presyo ng gasolina, hindi magtataas, magtataas. O di ibig sabihin yan, kulang tayo sa supply ng langis. Tapos sasabihin nitong ating presidente, sakto man, okay man. Ay bakit magtataas? Sinungaling ho yan. Ang hirap na pong paniwalaan ng mama, ang dami na pong sinabi. Maniniwala pa ba tayo dyan? Hindi na. Eto, good news po ito para sa China. Na sana tayo ay pagbigyan ng China kung Russia, sana makabili din tayo ng langis sa kanila na may magamit tayo, hindi tayo magkaroon ng shortage. Sana lang may maawa sa atin na isang bansang mabuti na ang turing sa atin ay kaibigan lalong-lalo na ng panahon ni Duterte. Na ngayon parang nasisira na dahil sa administrasyong bangag. Sana lang. Ayun naman po mga babayan ang issue ngayon. Hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi. Tigit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.